Guys, kawawa naman yung aso namin guys, naglalaway oh. Hindi, nalason. So, para daw siyang nalason. Ano? Ano siya? Sign daw ng nalason. Tawagin niyo na si Papa kayo nang hina na. Tawagin mo na Jel, sabi mo nang hina na si Arar, kawawa naman. So, papainumin po namin siya ng Ganoderma. Herbal po ito. Isa pong herbal. Wala pang chupon. Dito na, ayan o. So, ito po yan. Hinalo sa tubig. Gano po yan. Tapos tubig. Jel, iyan na mo Jel. Video mo. Natin. Sana makasurvive pa siya. Gano yan, gano. Para makasurvive siya. Nainom na. Hugas na kamay. Guys, let's see po mamaya kung Okay na siya. tignan natin guys kung anong reaction niya guys. Kung mayroong kwan niya, isusuka niya. So, kanya kung nalason siya. Ayun guys, ang nangyari sa kanya. Tignan natin mamaya guys kung anong reaction sa kanya na gano. Makasurvive siya. Mabisa po daw yan kasi natry na pa pala nila Papa yan. Baka mamaya mayroong nakakalang na buto. Nakalunok siya ng buto. Ang dami niya kinain na tinipay. Saan? Di ba na puro isda? So yun guys, videohan natin sa part 2 ng ating video. Ayun nga guys, may sinuka na siya guys oh. Nagsuka na ba siya? Ayun oh. Ay, oo. Ayun, parang nasuka niya yung gaano. Nasuka niya yung gano eh. Di parang sinama niya na yung gaano, yung lason. Ayun oh. Ayun oh, nalason na siya. Search pa nga tayo. Ano pa yung Okay na siya oh. Kanina talagang hilong-hilo na siya kanina eh. Ano? Dahil nga nanghihina pa rin yung aso namin, pinainom pa rin namin siya ulit ng herbal para lumakas siya. Pagkatapos nga pong painumin ni Papa ng herbal, ang sunod na ginawa naman ni Papa ay kinapa niya yung leeg ng aso namin. Baka mamaya mayroon palang nakakalang na buto sa lalamunan niya. Ay, buto? Kinagabihan po doon namin nalaman kung bakit nagkaganyan ang aso namin. May nakatusok palang buto sa loob ng ngalangala ng aso. Kaya pala siya, hindi pala siya nalason. May tinik pala sa pinakalalamunan niya. Medyo malalim. Oo naman si RR. Ano masusunod? Baka makagat pa kayo niya. Lahat po ginawa namin para lang maisalba yung buhay niya. Inano po namin, pinilit po namin dukutin, pero talagang malayo po talaga yung pagkakaano ng buto. Pagkakalang, talagang nakaharang po talaga sa lalamunan niya. Nasa dulo po siya ng daliri ng tatay ko kapag inaabot niya sa lalamunan. Talagang napakahirap po talagang tanggalin. At sinubukan na rin po namin ibuka yung bibig niya pero nahihirapan po kami. Ang di lang po namin nagawa ay yung dalhin sa veterinaryo. Kasi nung nag-inquire po kami, may kamahalan po pala kapag dinala po siya doon at mapapagastos po kami. Wala po kaming sapat na budget kaya po hindi namin siya nadala sa veterinaryo. Gustong gusto namin siyang dalhin pero wala din talaga kami. Kaya habang nandun siya sa hirap na kalagayan niya, talagang nalulungkot talaga kami. Talagang malaking aral din po ito sa mga nag-aalaga ng aso. Sana sa bidyong ito ay may matutunan kayo. At kinabukasan nga guys, tuluyan na niya kaming iniwan. Nakakalungkot po talaga na mawalan ka ng alaga, lalo na kapag mabait yung aso mo at
hindi siya pasaway. Talagang nakakalungkot po. Kaya sa mga nag-aalaga po ng aso, huwag niyo pong hayaan na pakainin ng may buto or kaya may tinik, kasi ito pala yung isa sa mga ikasasawi ng mga aso natin. Kaya isang aral din to sa amin na sa sunod na mga henerasyon na maghahalaga kami ng aso, talagang iiwasan na namin na pakainin siya ng mga buto-buto. Kaya sa loob ng 5 taon at malapit na sana mag-6 na taon nakasama namin siya, talagang nakakalungkot kasi napakarami ng pinagsamahan ng aso na yun. At maasahan po talaga ang aso na yan sa pagbabantay. Talagang kung kailangan ng security guard, siya yung nagsilbing security guard namin. Kaya ayun, sa mga makakapanood nito, naway may matutunan po kayo at mahalin nyo po ang inyong mga aso. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa inyong panonood.